Hello guys! For this video, we will be discussing a very important topic under the course Discrete Mathematics, and that would be proof techniques. So there are several proof techniques available so that you can check if statement or a group of statements is valid or true. And the very first one for this technique is the direct proof. What is direct proof? Direct proof is a technique used to prove or show statements of the form, take note, ito yung kanyang itsura, if P, then Q. Ayun yung formal statement niya. Or, pwede din ganito yung form niya, P implies Q. In symbols, this is how it looks like. So, meron tayong statement na P, and then there's a single-headed arrow going to the right, and then Q. So, the process ng direct proof is to show that this group of symbols, P implies Q, is valid or true. So, the method of the proof is to take an original statement P, eto nga yun, yung P, which we assume to be true. So, laging ganun yun. It starts with P. And we always assume that P is true. And then use it to show directly that another statement Q is true. So, gagamit tayo ng mga paraan para ipakita natin na when we assume that this is true, ipapakita natin na yung Q then ay true. Okay? So, if we are going to recall yung ating truth table para dun sa P implies Q na pinag-aralan natin dun sa topic ng logic, ito yung mga possible values ng P. So, it can either be true or false. Tapos, ito yung possible values ng Q na true at false din. Tapos, gumawa tayo ng mga all combination. So, true, 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 false, false, true, at saka false, false. So, dun sa sinabi kanina na we will assume that true yung P natin, yung premise natin. So, eto lang bali yung kino-cover niya. Pero, basically, itong unang part lang na combination yung ating gagawin. Kasi, pagka naging premise natin na true yung P, papakita natin na yung Q true din, then ang ating magiging conclusion, the entire expression P implies Q is true din. So, hindi tayo interesado dito sa mga iba pang mga combination kasi may mga false statements dyan. So, hindi yan yung kailangan natin sa direct proof. True implies true is true. Yun lang. Now, as we recall the truth table for P implies Q, sabi niya, a direct proof of a conditional statement P implies Q is constructed when the first step is the assumption that P is true. Ito nga yung binanggit natin kanina. Subsequent steps are constructed using rules of inference. So, gagamit tayo ng mga iba't ibang mga rules na napag-aralan natin sa mathematics, and with the final step showing that Q must also be true, so that the combination P true and Q false never occurs. Na siya din namang ipinakita natin kanina doon sa previous slide na hindi tayo interesado na merong false doon sa Q natin. Ang ipapakita natin, pag true yung P, yung Q true din. In other words, the entire statement na P implies Q ay true din siya. So, pakita natin using an example or an illustration. So, ito yung parang group of statements natin, okay? So, if n is an even integer, then 7n plus 4 is an even integer. So, yan. So, paano natin i-relate itong algebraic statements na to into yung logic natin, diba? So, at saka gagamitin natin ng direct proof. So, eto yon. So, let us represent the statements with P and Q, na kagaya ng ipinakita natin sa mga previous slides. So, ire-represent natin tong grupo ng statements na to. Unang-una, yung P daw is n is an even integer. Okay? Tingnan nyo, if, then. So, eto yung
P natin, itong part na to. Tapos, yung Q natin, 7n plus 4 is an even integer. So, ipapakita natin na if n is an even integer, then yung 7n plus 4 is also an even integer. So, ipapakita natin na totoo din yon. Okay? So, proving statements true with any technique requires a knowledge on mathematical definitions, rules of inference, theorems, axioms, and postulates. Kapag hindi nyo alam yung mga yan, mahihirapan kang mag-prove using any technique na ginagamit natin sa truth and validity of statements. So, marami namang mga libro ng mathematics na merong mga listahan dun sa likod, sa appendices nila, na naroon lahat yung mga definitions, postulates, axioms, etc., etc., na pwede nating gamitin sa pagpo-prove using direct proof. Okay? So, for the statements above, all you need to do, ito yung sinasabi na statement above, itong kulay red na to. You need the definition of even integers kasi lagi siyang binabanggit, 'di ba? Ano ba yung even integers para natin maipakita kung totoo nga siya, kailangan alam natin yung definition of even integers. So ano 'yon? Mathematically sabi, if n is an even integer, then if an integer n is even, okay? Now, mangyayari lang yon if there exists an integer k that would follow this form. Okay? So, masasabi daw natin na n is even kung merong nag-i-exist na k na kapag i-multiply mo yan sa 2 times k, that would be equal to n. Okay? So, k is an arbitrary integer. So, pwede siyang isang numero lang, or pwede natin i-express siya, 'di ba, yung 1 integer. So pwede nating i-express yung 1 as 1 plus 0 o kaya ay 3 minus 2. So as long as yung k natin kahit pa siya binubuo ng dalawa o tatlong integers na merong mga operation sign siya, as long as pag sinolve mo siya, integer yung equivalent niya, then as long as it follows this form, 2 times k, then we will say that n is an even integer. So, importante yung definition natin na to. So, let's proceed. So, paano natin gagamitin yung direct proof doon sa original statement natin na if n is an even integer, then 7n plus 4 is an even integer. So, let's do this. The first statement is the premise. Okay? Or the given. Malimit na nakikita nyo to pag nagpo-prove yung teacher nyo sa mathematics, diba? Sa board. So, sabi niya, n is an even integer, which is this one. Ito yung P natin. That's our premise. That's our given. And it is assumed to be true. Okay? Now, so binanggit yung n. So, ano yung susunod na gagamitin natin na statement? Recall dun sa definition ng even, meron din dun n, diba? So, n is equal to 2k. At saan nang galing yun? Galing doon sa definition of even integer. Ngayon, pag meron ka ng ganito, so take note, galing ka sa n, papunta ka sa 7n plus 4, pwede ka nang gumamit ng mga algebraic manipulation para makarating ka galing sa n, papunta dun sa 7n plus 4. Okay? So, ito yung nangyari. So, galing dito, nag-multiply ng 7, okay? Nilagyan ng parenthesis yung expression na to, para ipakita na yung 7 ay i-multiply doon sa loob. So, ang tawag doon sa property na yon ay multiplication property of equality. So, tatandaan, laging may mga dahilan ang bawat steps sa mathematics. Okay? So, pagkatapos noon na nilagyan natin, ibig sabihin ng multiplication property of equality is nagmumultiply ka ng number sa bawat side ng equation mo, so sa left side at saka sa right side, at ang ibig sabihin nun, hindi mababago yung equality sign. Kahit ka nagmultiply dito ng number at nagmultiply ka din dito ng same number, equal pa rin ang mangyayari sa kanila. So, yun yung ibig sabihin ng multiplication property of equality or MPE. So, when you do that, you have 7n plus 14k kasi nga, minultiply mo siya ng 7, diba? Ayan. And then, ang susunod mo na goal ay magkaroon ka ng
plus 4 kasi meron ka ng n tapos nakarating ka na sa 7n. So, kailangan meron kang plus 4. So, what you do is you add 4 to both sides of the equation, and that is addition property of equality. Na ang sabi, pwede kang mag-add ng number sa magkabilang side ng equation as long as parehong number yon. Okay? So, ayun na yung nangyari. So, pumapayag yung math sa ganon. So, naging equal pa rin sila. Eh, di nakarating ka na sa 7n plus 4. Diba? Galing dun sa n, nakarating ka sa 7n plus 4. Ngayon, paano mo papakita na even siya? So, ang gagawin mo, you need to manipulate 14k plus 4 na ipapakita mo na kailangan meron siyang 2 sa unahan at meron siyang expression dito, and that would suffice na magsasabi na yung 7n plus 4 ay even. So, tingnan natin, 14k plus 4, pareho silang factorable by 2. Divisible by 2 yung 14, divisible by 4, divisible by 2 yung 4. So, if you factor it out, kita nyo, that's the reason. Ang natira na lang dito is 7k, and then, yung natira dito is 2. So, nakalagay dun sa red. So, ibig sabihin, ito yung natira nung nag-factor out ka ng 2. Ngayon, it still suffice the definition of even integers kasi ito lang naman yung kailangan mo, di ba? May 2 sa unahan, at saka yung k, it doesn't have to be k only. It could be an expression because this is still an integer, di ba? Okay? At may nag-e-exist naman na integer na ganyan na itsura, di ba? So, yan. So, because of that, you have proven that 7n plus 4 is also an even integer. Okay? And that is by direct proof. So, you're done.